At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga si Spoiler 1170 na pinamagatang opposite. At ito ay magsisimula sa pakikipaglaban na ni Prince Loki sa sandatang Ragnir. At dito na nga ngayon sinabi ni King Harald na wala pang sino man ang nakakain ng legendaryong devil fruit na tinatago-tago nga nila doon sa treasure room dyan sa may Elbaf dahil pinoprotektahan nga ito ng sandatang Ragnir. At dito na nga ngayon tatalon kalagaban dahil dito ay inexplain na ni Gaban kung paano ba madadamage yung mga immortals. So referring yan sa mga Holy Knights. So basically, para magawa mong madamage yung mga Holy Knights o yung mga immortals, ang kinakailangan mong gawin ay balutan ng Conqueror's Haki yung mga bawat pag-atake na ibibigay at gagawin mo sa mga Holy Knights. At sa pamamagitan ng gantong proseso ay magiging mabagal yung kanilang pagre-regenerate at talagang mabibigyan mo ng pain na matinding sakit yung mga Holy Knights. At now ay pagkatapos nga niyan ay uulit-ulitin mo lang yung ganyang proseso, yung babalutan mo ng Conqueror's Haki, yung mga sandata o yung pag-ataking gagawin mo sa mga Holy Knights hanggang sa hindi na makalaban ng tuluyan yung mga Holy Knights. So ito alam ni Gaban dahil lagi nga raw sila o madalas sila nakikipaglaban sa mga Holy Knights. So yung term ng ginamit dito ng leaker natin, Roger Pirates constantly fight Holy Knights. At dahil yan, yung mga Holy Knights kasi laging sinusugod itong Roger Pirates para kunin si Shanks. Pero sa kabila ng pagsugod ng mga Holy Knights ay lagi lang silang tinatalo ng Roger Pirates nga natin. At dito na nga ngayon confirm ni Gaban na yung isa sa mga nakalaban nilang Holy Knights ay nagtataglay din ng Conqueror's Haki. At so now, ay pagkatapos nga rito sa paliwanag ni Gaban, ay balik ulit dito yan sa laban ni Prince Loki at saka ng sandatang Ragnir. At ito sinasabi na nga na naging intense yung laban ng dalawa na nga na to. At itong sandatang Ragnir na to, napaka-OP, napakalakas nga raw yan. So parang katulad daw to ng Enma ng sandata ng third Hokage sa Naruto sa napasok pa yung Naruto nga natin dito. Pero dahil nga dito sa sobrang intense ng laban ni Prince Loki at saka nga ng sandatang Ragnir, yung hammer na laging daladala ni Prince Loki, which is yung kanyang sandata, nasira ng sandatang Ragnir. Pero ganun pa man rin, sa bandang dulo ng laban nitong dalawa ay nagawang matalo ni Prince Loki itong sandatang Ragnir, pero barely nga lang daw. So halos di matalo ibig sabihin ni Prince Loki itong sandatang Ragnir. Kasi itong sandatang Ragnir, hindi lang ang basta-basta sandata, special yan kumbaga dahil parang may sariling will itong sandata na to. So kumikilos yan ng base sa sarili niyang kagustuhan. At sabi nga rito si King Harald, na-convince nga rin daw siya na si King Harald lang yung makakatalo sa Ragnir dahil ngayon meron na siyang kapangyarihan ni Imo-sama. Pero yun nga suddenly, natalo ni Prince Loki itong sandatang Ragnir nang gamit lang yung sarili niyang lakas. At then ayan ay going back sa pagkatalo ng sandatang Ragnir ay dito na nga ngayon biglang nag-transform itong Ragnir sa pagiging cute na squirrel. So naging cutie squirrel nga raw itong Ragnir na nga na to. At now itong squirrel ay tinanggap na itong si Prince Loki at inopen niya na ngayon yung treasure chest kung saan nakatago yung legendary devil fruit. At dito na nga ngayon kinain ni Prince Loki yung devil fruit. So now sa pagkain ni Prince Loki dun sa devil fruit ay biglang nagbago yung kanyang kamay at naging claw, naging kuko yung kamay ni Prince Loki. At dito nga ngayon ay pinakita na pagkatapos mag-fail ni Shanks at saka nga ni Gaban sa pagpigil kay King Harald ay dito na nga ngayon biglang pumasok ulit ng kwarto eto si Prince Loki. But this time ay may Zoan powers na etong si Prince Loki dyan. At dito na nga ngayon nagtuloy ulit yung laban ni Prince Loki at saka nga ni King Harald. So dito ay may kita nga natin naging intense ulit yung laban ng dalawa na nga na to. Pero dito yung itsura ni Prince Loki naka-silhouette pa lang. So di pa natin nakikita dyan yung talagang pinaka-form, yung pinaka-itsura ni Prince Loki habang nakikipaglaban kay King Harald. Pero ayun ay gamit na nga ngayon ni Prince Loki yung sandatang Ragnir sa pakikipaglaban rito kay King Harald. At this time sa laban nilang dalawa ay nakapagbigay ng matinding damage etong si Prince Loki laban kay King Harald. So sabi rito enormous damage yung nagawa ni Prince Loki laban kay King Harald at nagawa niya pang ma-break etong Conqueror's Haki ni King Harald. So grabe, talagang lumakas ng husto rito
Itong si Prince Loki. At then ay sa bandang dulo ay dito na nga natin makikita na nagbigay ng final blow itong si Prince Loki laban kay King Harald gamit yung sandatang Ragnir. So anong nangyari dito? Binalutan ni Prince Loki ng Conqueror's Haki yung kanyang pag-atake laban dyan kay King Harald. At ngayon, nakidlatan si King Harald ng pagkalakas-lakas na kidlat at dahil rito, na-shatter si King Harald into pieces. So grabe, parang nadurog ito si King Harald dyan, ibig sabihin. So kumbaga parang anong nangyari dito, yung kidlat na tumama kay King Harald ay nababalutan yan ng Conqueror's Haki. So kaya siya tinablan. So kaya nung tinamaan itong si King Harald nung kidlat, na-shatter siya into pieces. Pero grabe, ang lala, ang tindi na nangyari kay King Harald. Ayun nga, nagkapira-piraso dito itong si King Harald. Pero ayan bago tayo matapos ay eto nga, confirm lang natin dahil sa wakas na etong si Prince Loki, nalinaw na talagang nakakain nga siya ng Devil Fruit. At hindi lang basta-basta Devil Fruit, kung hindi, isang legendary type na Devil Fruit. At ayun nga, kung pagbabasihan natin yung description sa nangyari kay Prince Loki, ay masabi natin na isang Zoan yung nakakain ng Devil Fruit. So yun, sa madaling sabi, Zoan type na user etong si Prince Loki at legendary yung kanyang Devil Fruit nga dyan. At eto, dagdag pa ng leaker natin para sa big info na gusto ngang malaman nga raw ng lahat patungkol sa kung ano ba nangyari sa laban nga nito ni Shanks ni Gaban laban dyan sa pagharap nila kay King Harald. So ito, kinonfirm na nga nung ating leaker na oo, talagang lumaban itong sila Gaban dyan kay King Harald. Pero nangyari, naging powerless itong si Gaban at saka si Shanks sa paikipaglaban dyan kay King Harald. Dahil itong si King Harald, nagtataglay pala siya ng sobrang lakas na Conqueror's Haki. So sabi nga rito, far too strong for them. So ibig sabihin, sa madaling sabi, masyadong malakas si King Harald para kay Gaban at saka kay Shanks. Pero maliban pa dyan, ay balikan muna natin itong si Saint Summer. Kasi kung matatandaan niyo itong si Saint Summer, diba, nung makita niya si Gaban at nung paparting na, nung papunta na si Gaban sa kanya, talagang nagulat At hindi lang nagulat, talagang takot na takot pa yung itsura ni Summer nung makita niya si Gaban. So ang tanong nga natin dun dati, bakit ganyan na lang yung pagkatakot ni Summer kay Gaban, talagang takot na takot? So ito, nasagot na nga rin yan. Kasi most probably, ay baka nga itong si Saint Summer kasama siya dun sa grupo ng Holy Knights na laging sumusugod dyan sa Roger Pirates natin para nga bawin itong si Shanks. Pero yun nga, ang ending, lagi silang tinatalo, ginugulpi nga lang ng Roger Pirates natin. So in short, na-engrave kay Saint Summer yung ginagawa sa kanilang madalas na pagtalo at saka paggulpi ng grupo ng Goldie Roger Pirates nga natin. At saka baka malamang nga niyan, itong si Saint Summer nakatikim niya ng lakas ni Gaban Pero yun, ay pagkatapos nga rito kay Saint Summer, ay para naman sa seryosong tanong para nga kay Luffy at ang nag-aaris na katanungan nga rito, gumamit ba si Luffy ng Conqueror's Haki doon sa may Egghead nung sa time na kinakalaban niya yung mga Gorosei? Kasi diba nung nakikita nga natin na nilalabanan ni Luffy yung mga Gorosei, kahit na anong gawing pag-atake ni Luffy laban sa mga Gorosei, talagang hindi umuubra, hindi tumatalab at ayun, nagre-regenerate lang yung mga Gorosei. So kaya nga ang tanong, gumamit ba ng Conqueror's Haki o ng Advanced Conqueror's Haki ito si Luffy laban sa mga Gorosei? O baka naman yung mga Gorosei ay hindi lang basta-basta immortality yung tinataglay nila. Yung kanilang immortality may buff na kung saan dito tinatablan kahit nagamitan ka pa ng Advanced Conqueror's Haki. So ayan, ay so far eto yung nag-aalis na katanungan sa One Piece community natin. Pero yun nga guys, ay kayo ba sa tingin nyo, ano yung masasabi nyo patungkol sa mga infong nalaman natin dito sa spoiler 1170? At pagkatapos nga nito, yan guys, so hanggang dito lang itong si spoiler natin at itong video natin. At ayan ay ulit, ay maraming salamat nga guys sa walang saang pagnonood at pagsuporta dito sa channel natin. So nabubulol-bulol na naman ako. Pero yun nga guys, ay kung natrapan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at Merry Christmas sa inyo guys. Yun, kita-kits tayo ulit.